Ayan po, isang pinagpalang umaga po muli sa bawat isa. Batiin po natin ang ating mga katabi ng Happy Lord's Day. Yung mga nasa likod din po, sige po, nasa likuran nyo, batiin nyo. Happy Lord's Day. Amen po. Isang napakaganda at nakakagalak. Puno po tayo ngayon, praise God. Ayan. Praise God po. Alam niyo po mga kapatid, meron pong ginagawa at patuloy pong ginagawa ang ating Panginoon sa ating pong mga buhay. Kung di niyo po napapansin, siguro po, pwede rin po na maramdaman natin na may ginagawang pag-alog sa atin ng Panginoon. May ginagawang pag-uga at paggalaw ang Panginoon sa ating pong mga buhay. Kaya naman sa umaga pong ito, ang pamagat ng ating pag-uusapan ay When God Shakes His Church. Na matatagpuan po sa Acts chapter 8, verse 1 to 8 na binasa po ng ating kapatid ni si Brother Gerald. Alam niyo po may isang puno. Ang pangalan po ng punong ito ay Aquilaria tree. At itong puno pong ito ay ordinaryong puno lang. Kung titignan po natin, makikita niyo po sa screen niyo. Itong puno na ito ay ordinaryong puno at lang common lang niya. Pero may nangyayari sa kanya once na sinugatan mo yung puno. Ang ginagawa po nila, ito pong Aquilaria tree, nagpo-produce po ito ng tinatawag na agar wood. Itong agar wood po ay ginagamit na pabango, medisina, at sa mga insenso. Isa ito sa pinaka-mahal na kahoy sa buong mundo. Ang tawag nga po nila dito, liquid gold. Pero hindi po siya basta-basta napoproduce. Hindi po pag pumutol kayo ng isang Aquilaria tree, makikita mo na kagad na merong agar wood sa loob. Hindi po ganun ang nangyayari. Ang nangyayari po, kailangan po munang gawin ng mga farmer o ng mga magsasaka, kailangan po muna nilang butasan yung puno. Pagkatapos po nilang butasan, kailangan po nilang sunugin yung loob ng puno. At pagkatapos po nilang sunugin, butasan, kailangan po nilang maghintay ng 6 to 24 months. Ilang taon po yun? 2 years. Bago po ma-produce yung tinatawag po na agar wood, at yun po yung tinatawag na liquid gold. At ito pa po yung kung bakit siya rare. Sa lahat ng gagawin mo na puno, na yung ganong proseso, 2% lang yung magkakaroon sa loob ng agar wood. Ganito po siya sa next slide po. Ayan po yung napoproduce niya. Pero, nakita ko po mga kapatid, the tree does not become valuable because it was wounded. Hindi dahil sinugatan yung puno. Kaya naging, kumbaga, expensive. Hindi po ganun. Ano pong sabi? But because of what was produced through the wound. Kaya po nagiging mahal yung punong yon ay dahil sa kung ano yung napoproduce po ng puno. At yun yung tinatawag na agar wood. Kung makikita po natin, black po yun sa loob Black wood din po ang tawag nila pero mas kilala po siya sa agar wood. When the tree is cut down, yun po yung kinukuha nila. All na mga ibang parte ng puno, tinatapon po nila. At yun lamang po ang kinukuha nila. At napakamahal po ng kahoy po na yon. Isa sa mga pinakamahal na kahoy sa buong mundo. Pero hindi siya magiging mahal, hindi siya magiging expensive, hindi siya magke-create ng something na agar wood, not unless pukpukin po siya, butasin, sunugin, hindi po mangyayari yun. Hanggat hindi nasusugatan yung puno, hindi makakapag-create ng something expensive out of the tree. At sa ating pong mga buhay, mga kapatid, parang ano po kagad, no application agad parang conclusion Pero ito po yung natin, introduction Sa ating pong buhay, may ginagawa pong pag-alog ang Panginoon. Minsan kailangan po nating masugatan para po makita yung produkto ng ating pananampalataya. The result of our faith. Kung titignan po natin, He can use even the painful
wounds inflicted by sinful people to accomplish His glorious purposes. Kaya tignan niyo po mga kapatid, ang ating po mga sarili, hindi po ang ating mga katabi. Kung tayo po ba ay sugatan sa umaga pong ito. Are we wounded? Sugatan po ba tayo mga kapatid? O may inaalog po sa atin ng Panginoon? Inaalog po ba? May inaalog? Amen? May sumasagot. Ibig sabihin, meron po, di ba? May inaalog ang Panginoon. And here in Acts chapter 8, mga kapatid, verse 1 to 8, namatay po si Stephen. Unfortunately, nakakalungkot po. Pagka binasa mo yung kwento, nakakalungkot eh. Pero beyond, doon sa pagkamatay niya, si Paul or si Saul during this time, hindi pa po Paul, ay pinersecute niya yung church. At kung kailan pinersecute yung church, nagpulasan po yung mga mananampalataya sa Jerusalem. They scattered. They scattered. Dahil doon sa great persecution ni Saul. Mahalaga po nating maintindihan dapat yun, na si Saul or si Paul, kilala natin bilang Paul, ay during this time, persecutor o mang-uusig. Tagapag-usig. Mamaya po maintindihan po natin kung anong gustong sabihin ng talata. So may persecution. Nag-scatter sila, nag-iwahiwalay po sila. Pero even in our painful wounds, kahit nasugatan ka, kung hindi po natin tatanungin yung katabi natin, hindi rin magsasabi na eh. Kung sugatan siya eh. Tinatanong mo na nga kung okay. Sagot, sige, okay lang. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Pero naman pag sinabi mo, okay ka lang ba? Bigla na lang iiyak, di ba? May mga ganun eh. And all of us, mga kapatid, one way or another, sugatan po tayo. Pero meron pong kayang gawin ng Panginoon dun sa sugat na meron po tayo. Amen po ba? Kaya kung tayo po ay inaalog, sugatan, o nasasaktan sa mga sandaling pong ito, para sa atin po ang mensahe ng Panginoon. Amen? Tignan po natin. As we study yung Acts chapter 8 verse 1 to 8, makikita po natin kung paanong dinadala ng Panginoon o nag-create ng Panginoon ng something na beautiful doon sa mga painful season po natin through 3 movements in this passage. Again and again, mga kapatid, there are moments in our life when everything seems to fall apart. Parang biglang, tama po, parang pinagsakluban ng langit at lupa, pinagsakan ng mundo daw eh. Bigat po nun, no? Ang dami nangyayari, parang everything at once. Trabaho, pamilya, eskwela, finances, dahil pagsubok. Amen po ba? Marami po, di ba? Kung minsan, wala kang pagsubok sa pamilya, pero sa trabaho naman. Minsan, wala kang pagsubok sa trabaho, sa pamilya naman. One way or another, may pagsubok, mga kapatid. Pero even in our painful season, God is moving. Sabihin niyo nga po sa katabi niyo, God is moving. God is moving. Gumagalaw ang Panginoon, mga kapatid. Pero sa paggalaw ng Panginoon, una po natin dapat malaman, in our painful season, God shakes us from our comfort zone. Ulitin ko po, God shakes us from our comfort zone. Ginigising ka ng Panginoon. Sabihin niyo sa katabi mo, gising. Gising ha, baka may pumipikit-pikit na po agad. First point pa lang po tayo. Gising, mga kapatid. Baka ano po, sabi, tulog-tulog sa pansitan eh, di ba? Alam niyo po ba yun? Matutulog po eh, may pinapagawa ang Panginoon. God is shaking us from our comfort zone. Tignan po natin sa mga gawa, chapter 8, verse 1. Sinang-ayunan ni Saulo ang pagpatay kay Esteban. Nang araw na iyon, nagsimula ang matinding pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem. At maliban sa mga apostol, ang lahat ng sumasampalataya ay nagkawatak-watak at napunta sa iba't ibang lugar sa lupain ng Judea at Samaria. Hindi pa po nalilibing si Stephen. Dumating na yung great persecution sa buong Jerusalem. Sa mga mananampalataya,
At ganun po yung ginagawa ng kaaway. Kung papansinin po natin ang kaaway, if we will be observant kay Satan, may pagsubok ka pa nga, may panibago na naman darating. Hindi pa natatapos yung una mong pagsubok, meron na naman. And sometimes, yung galaw ng kaaway, ganun po, hindi niya hayaan na magpahinga ka. The enemy wasted no time. Alam niyo po ang laging strategy ng demonyo, ni Satanas, attack the people of God. Atakihin yung mga taong na kay Lord. Ano po yung sitwasyon ng Jerusalem? Kung titignan po natin yung sitwasyon ng Jerusalem, namatay si Stephen died, and they were being killed. Papatayin po sila. At yung iba po ay pinapatay na during this time. There's a great persecution sa pamumuna po ni Saul. Kung titignan po natin, yung severity o yung lalim, bigat ng persecution na meron sila, hindi po yung ano lang, sumakit lang yung likod ko, di na ako nagsimba. Hindi po yung ganun, sumakit lang yung ulo ko, di na ako nagsimba. Hindi po ganun. Yung persecute, nakala po natin, pinipersecute na tayo pag sumakit yung ulo natin, tapos hindi po tayo napagsimba eh. Hindi po ganun. Sorry to say mga kapatid. The severity of their persecution is their very life. Yung kanilang buhay. At maaaring sa atin po, hindi dumating sa ating lifetime yung ganong klaseng threat, mga kapatid. Pero we are being persecuted sa ating faith. Tandaan po natin. Iyan. Tingnan niyo po it was not social discomfort. It was not online criticism, nabash ka sa Facebook, sa social media. Hindi po basta ganun. It is their very life, the danger na mawala yung buhay nila. The believers were being hunted. At alam niyo po, sabi doon sa verse 3, but Saul was ravaging the church. Yung word na ravaging, yung Greek word po, kumbaga parang mabangis na hayop na lumalapa. Nanlalapa. Kumbaga kung illustrate natin, maaring tigre, maaring leon. Talaga namang nilalapa yung kanyang prey. Relentless po si Saul during this time. Alam niyo po ginagawa niya? Nagbabahay-bahay po. As in. At yung makukuha po nila na tao na mananampalataya, pinapatay po nila. Ganun po kabigat yung persecution na dinaranas nila. At ayoko naman pong i-invalidate yung ating mga pinagdaraanan, pero wala pa naman po dito sa atin na pinapatay dahil sa kanyang pananampalataya. Hinahabol. Wala pa naman po, di ba? Ayoko pong sabihin na hindi mabigat yung ating pinagdaraanan, pero wala pa po tayo doon sa ganung level or degree. Kung sila nga po na nandun na sa level at degree na yun, hindi nagawang magreklamo sa Panginoon, sino po tayo para magreklamo sa Panginoon? Sino po tayo para mag-excuse, Lord? Busy po ako eh. At minsan, alam niyo po, ako po minsan nasasaktan kapag naririnig ko po yung word na busy pagdating sa kay Lord. Minsan lang naman po, no, yung word na busy. Kasi pagdating sa Panginoon, dapat walang busy. Amen po ba? Mahirap pong ano po, dahil we are in this world, may kailangan tayong gawin, kailangan po natin kumita ng pera, kailangan po natin magtrabaho. Pero at the end of the day, if we really know our purpose, walang word na busy pagdating sa Panginoon. Lord, I will try. Pwede naman pong ganun, di ba? Hindi yung outright, sasabihin mo, Lord, busy ako eh. Lord, I will try. Try kong gawin, Panginoon. Samahan mo ako, Panginoon. Tulungan mo ako, Panginoon. Kapag nagsasabay-sabay po yung nangyayari, Lord, tulungan mo ako. I will try, Lord God. I will pursue. Hindi yung marinig po kagad natin, Lord, busy ako. Lord, hindi ko kaya. Lord, wag na lang kaya. Ito pong mga to, they were being killed. Pero makikita po natin in the following verses, they chose
to share the gospel. Even dun sa in the face of death. Alam niyo po, pagka mahilig ka magkape, di ba? Mahilig ka magkape. Kaya ngayon po, masarap na, parang iba na yung lasa kapag tumigim ka ng 3-in-1. Sa pagka yung brewed coffee, di ba? Maamoy pa lang brewed coffee. Ang bango, di ba? Tapos dito ka pa kung magkakape sa labas, no? Yung paggabi, sarap eh. Nakaka-relax po. Yung coffee po, yung coffee beans, mga kapatid, yung tapang niya, yung bango, yung aroma niya, sa umpisa talagang talagang sobrang bango. Pero hayaan niyo po na na wag yung takpan, wag yung isil. Mawawala po di ba? Hihina. Yung dati matapang, hihina yan eh. Pag hindi nakasil yan eh. O kaya, sino po dito nag-try, di ba? Yung coffee bean, hindi niya tinimpla. Kinain niya lang. Wala pa naman po siguro ganun. Tapang po sobra siguro. O kaya, inaamoy lang, di ba? Sa sobrang gusto mo ng kape, inaamoy mo lang yung coffee bean. Alam niyo po mga kapatid, yung para ma-release yung sarap ng coffee bean, ano pong gagawin? Di ba, lalagyan mo na mainit na tubig? Kailangan niya ng mainit na tubig. Subukan niyo po maglagay ng malamig na tubig po doon. Ano po kayang lasa doon? Hindi ko pa po na-try eh. Pag lumamig. Pero yung ilalagay mo malamig na tubig doon sa coffee bean, sa brewed coffee. Alam niyo po, kailangan niyang, para ma-release yung aroma, yung lasa, kailangan niyang dumaan sa mainit na, saan po? Mainit na tubig. Kunyari po na, grind na. Kailangan niyang dumaan sa mainit na tubig para ma-release. And likewise, mga kapatid, kailangan po natin dumaan sa mainit na sitwasyon ng buhay natin para ma-release, ma-produce yung pinapaproduce na faith ng ating Panginoon. Kaya hindi po ma-produce yung gustong gawin ng Panginoon sa buhay natin. Ayaw nating dumaan dun sa lugar po na yun. Lumiligo po tayo. We want the easy way out. Amen? Sabi ba, bakit po tayo napunta sa kape, di ba? At ito pong mahirap bilang tao. May plano ka, nilatag mo yung plano mo, hindi nangyari. Sometimes, or oftentimes, nadi-disappoint po tayo. Aminin po natin, di ba? Dapat ganitong edad, milyonaryo na ako. Dapat ganitong edad, nakatapos na ako. Dapat ganitong edad, meron na akong sariling bahay. Which is tama naman po, may plano po tayo. Pero paano pag hindi po natupad doon sa timeline po natin, yung mga plano po natin? Sabi po dito, how do I respond when God's plans differ from mine? Paano kung iba po yung plano ng Diyos sa buhay po natin? Magtatampo po ba tayo sa Panginoon? Are we trusting God's purposes even when we cannot understand them? Ito po madalas. Kapag nasa gitna po tayo ng pagsubok, mga kapatid, hindi talaga natin maintindihan. Lord, bakit mo binibigay? Saka pa lang po natin maintindihan pag natapos na. Kaya pala, Lord. Kaya mo pala binigay. And many believers, sabi nga po dito in the next slide, yan tama po, today are experiencing some form of scattering. May ginagawa po sa atin ng Panginoon. Many believers today, may problema sa trabaho, may problema sa pananampalataya, may painful family situation, may unexpected trial. And your first instinct may be to ask, Lord, bakit ito nangyayari sa akin? Siguro po lahat po tayo dito nagtanong na ng ganyan sa Panginoon. Aminin po natin, Lord, bakit sa akin pa nalingkod mo? Lord, why? Alam niyo po, minsan ang ating mga pagsubok ay hindi tanda ng pag-abandona ng Diyos. Hindi po, never po tayong inabandon ng Diyos. Maaring ito po yung maging instrumento niya upang ilagay po tayo sa lugar kung saan tayo magiging mas epektibo.
Acts 8 teaches us another question. Balik po tayo. Lord, what kingdom purpose are you accomplishing through this? Pag kami pagsubok, ang unang tanong, Lord, anong purpose mo? Bakit mo binigay? Dalawa lang po yan eh. It's either the consequences of your actions o challenge ng Panginoon. Tama po ba? Sometimes sa mga nangyayari sa buhay natin, kailangan ma-determine po natin, baka hindi naman siya challenge ng Panginoon. Baka consequences siya ng mga actions po natin. Kailangan yung discernment po natin nandoon. God shakes us from our comfort zone. Baka matagal na po tayo nakaupo sa comfort zone natin. Yung mga taga-Jerusalem, matagal po sila nandoon. They were there, they are gathering, pero hindi sila umahayo. Tama po ba? Kailangan nila ng persecution para umayo. At para ma-fulfill yung Acts chapter 1 verse 8. And that is to advance God's kingdom. Huwag po natin hintayin na kailangan pa tayong alugin para po tayo ay gumalaw. Ulitin ko po, huwag po natin hintayin na kailangan pa tayong alugin para po tayo ay gumalaw. Galaw-galaw na po tayo. Pakisabi po sa katabi, galaw-galaw na. Galaw-galaw na po mga kapatid. Di po yung kanta. Kailangan po natin gumalaw. Because God sends us into His mission field. Ano po ba yung mission field natin? Yun ang magandang tanong. Amen? Sabi po dito in 4 to 6 ng chapter 8, ipinangaral ng mga mananampalatayang, tingnan niyo po, nagka-watak-watak, they were scattered. Sa iba't ibang lugar ang salita, saan man sila magpunta. Nakatulong pa po yung persecution. Nakatulong pa po yung paghunting sa kanila ni Saul para lang po sila mag-share ng gospel. Nagpunta si Felipe sa lungsod ng Samaria at ipinahayag doon ang Kristo. Nang marinig ng mga tao si Felipe at makita mga malang ginawa niya, nakinig sila mabuti sa kanyang sinasabi. Pwede naman po sigurong sabihin ni Lucas at sila ay nagtago. Kapag may threat, lalo na pag sa buhay mo, di ba, ang una mong gagawin talagang matatakot, baka magtago ka pa nga, pag may threat sa buhay mo. Pero dito, God sends us into His mission field. Sino po itong mga preachers na ito? Sino po itong mga nag-share ng gospel? Sige, tignan po natin. These were ordinary believers. Tandaan po natin in verse 1, ano po nangyari? Naiwan po yung mga apostol sa Jerusalem. Ang nagkawatak-watak yung mga ordinaryong believers. These were businessmen, mga nanay, mga kabataan, workers, families, and church members. Ibig sabihin, lahat po mga kapatid, lahat kasama sa pag-advance ng kingdom ng Panginoon. The expansion of Christianity was not driven primarily by professional ministers. Hindi lang mga ministers. Why? In verse 1, sinabi po doon, naiwan po yung mga apostol. Bukod lang daw po sa mga apostol. Ibig sabihin, kahit sabihin po natin sa sarili natin that we are ordinary believer, meron po tayong responsibility sa pag-share ng gospel. It was driven by ordinary Christians sharing an extraordinary Savior. Sino po dito mahilig magano po yung online shopping? Yan. Yan, sige po. Online shopping. Huwag niyo po tingnan yung katabi niyo, mahilig din yan. Talaga pag yung alam niyo po yung hindi mo naman kailangan, ay parang kailangan ko to. TikTok shop, ano ba po, Shopee, Lazada. Di ba po merong mga diyan pagka binili mo, syempre i-deliver yan sa inyo, di ba? Pero bago dumating yan, di ba meron po mga tinatawag na warehouse? Tama? Bago ma-deliver yan sa iyo, may warehouse, makikita mo, matatrack mo Pagka may inaabangan ka, ito siguro po yung mga may inaabangan na parcel. May inaabangan, lapit na. 2 days na lang. Okay, andun na sa warehouse sa Quezon City. Di ba? May mga ganun tayo Lapit na, dyan na yung makikita pa po natin lalabas, your rider is on the way. Hindi na sa iba
Pagka cash on delivery, talagang ready pa po natin yung yung pera po natin eh. Tapos inaabang-abangan natin, natin ba yung rider? Sabi kasi alas 11 nandito na eh. Inabot na po ng 7 PM, wala pa eh. Na-traffic po yata. Pero yung package or yung parcel, it is meant to be delivered to your house. Amen. It is meant to be delivered to your house. Why? Yun yung package na in-avail mo, pinurchase mo eh. Yung parcel. Hindi pwedeng manatili yung sa warehouse. Amen? Kailangan madala po yun sa bahay nyo kasi baka ma-penalty po yung di ba? Seller. O yung yung rider. Pero hindi po pwedeng ma-stock yun sa warehouse. Kailangan po ma-deliver. Tama po? At ganoon din po yung gospel. Hindi po yan pwedeng ma-stock lang sa'yo. Amen? Kailangan ma-deliver po yan. Kung gaano tayo ka-excited tumanggap ng parcel. Grabe po yung mga illustration ni Pastor. Relate na relate eh. Rider po pala tayong lahat. Baka bigla mo yung mag-apply sa Shopee bilang rider ha. Hindi po mga kapatid. Kung gaano po tayo nagalak, natuwa, naiyak-iyak pa nga po tayo nung tinanggap natin ang Panginoong Yesus, bakit inahayaan po natin ma-stock lang po sa atin yun? Hindi po tayo warehouse, rider po tayo, di ba? Kailangan po, it is meant to be delivered, mga kapatid. He is sending us to our mission field. Alam niyo po, in Acts chapter 1 verse 8, the church finally obeys. From chapter 1. Yung katuparan po ng chapter 1, nangyari po sa chapter 8. Inabot po ng ilang verse, ilang chapter? 7 chapters po before nilang matupad talaga yung pinapagawa sa kanilang Panginoon. Why? Na-stuck po sila sa Jerusalem. Nakita niyo po yun? Comfort zone po yun eh. Amen? Yung Jerusalem, comfort zone eh. For several years, as the church remained concentrated in Jerusalem, the mission had not yet expanded significantly. Then persecution came. Nung na-persecute po sila, dun po sila lumago. Dun po sila dumami. When persecution comes, growth will follow. Amen? Kapag may persecution, may nangyayari sa buhay mo, may inaalog ang Panginoon, God is shaking you, may sugat sa puso po natin, growth will follow. Yun po yung gustong sabihin po dito. God's mission is not dependent on ideal circumstances. Ito po, aminin na po natin. Minsan, ano po yung ginagawa natin eh, pagka magsiserve po tayo sa Panginoon, magsiserve ako sa Panginoon kapag medyo maayos na yung buhay ko. Ay, medyo magulo pa eh. Hintayin ko lang munang umayos yung buhay ko. Hintayin ko lang munang umayos yung pamilya ko. Hintayin ko lang munang umayos yung trabaho ko, saka ako maglilingkod sa Panginoon. Tama po, mali? Mali po mga kapatid. Sino pong aayos niyan? Ikaw o ang Panginoong Yesus? Si Lord eh. Pero minsan yung gustong ayusin ng Panginoon, inaangkin po natin, hindi naman ikaw yung aayos niya. Ang Panginoon. O kaya, minsan gusto natin sabihin, mag-share na lang ako ng faith kapag matatag na rin ako sa faith. O kaya kapag naging madali na lang yung buhay. O kaya naman, sinasabi po natin, pag sinasabing mag-commit po tayo, sige, magsisimba ako, magsiserve ako, maglilingkod ako sa Panginoon kapag medyo na-free up na yung schedule ko. Kaya naman po sa Panginoon, di ba? Sorry po Sorry po talaga. Pero totoo lang pong sinasabi po natin, nakakahiya naman po sa Panginoon. May ganyan pong kanta kaya naman kay Lord, dapat todo na to. Amen. Diba? Todo mo na. Parang ano po yun Todo po, pagka naglingkod. The believers in Acts did not wait for convenience. Hindi po sila nag-wait na mawala yung pagsubok nila saka sila maglilingkod. Even in the midst of their suffering, they will serve. They will choose to serve. Amen?
Kahit na busy pa tayo sa kung anong mga bagay, we will choose to serve. Amen? Kahit na marami pong nangyayari sa buhay natin, we will choose to serve. Amen? Amen. Wala pong lugar sana yung excuses sa harapan ng Panginoon. Every believer is called to participate in God's mission. Baka akala po natin ang mission field sa church, hindi po. Hindi po ito ang mission field, mga kapatid. Ang mission field po yung labas. Yung workplace mo, mission field yan. Amen? May na-share na po ba tayo doon? Sa workplace po natin, o nahihiya po tayo? Your school, sa mga kabataan po na narito, nag-aaral. Ang dami po. At mas lalong kailangan po na ng mga school po natin ang gospel ng Panginoon. Pag-pray din po natin, makapagbukas tayo ng campus ministry. Ito po sa malapit po sa atin. Yan po yung isa rin sa mga desire po natin eh. At ipag-pray pa po natin yan. Kasi sa marami pong balita po ngayon na aware po ba kayo sa nangyayari po sa mga schools po natin? Aware po ba tayo sa mga nangyayari sa mga kabataan natin? They need Jesus. Yun yung primary need ng bawat kabataan, ng bawat eskwelahan. They need Jesus. At tayong mga kabataan na narito, tayo yung magiging tulay para magawa po yun. Yes, they need program, they need system, but their ultimate need is Jesus. Kaya ang school po, mission field yan eh. Kaya pinagpipray din po natin, Lord, magbukas ka ng opportunity para makapag-establish kami ng campus ministry. Ang dami pong mga school po dito na malapit. At yun po yung prayer po natin. Samahan niyo po kami sa prayer na magawa po yun. Sa second part ng year po natin yun, magawa po natin yung campus ministry. Yung online presence maging yung online presence po natin. Lahat po tayo dito, halos po may social media account. Ako po, Facebook eh. Yung iba baka Instagram, di ba? TikTok, di ba? Pwede po yung gamitin na mission field. Ano po yung sinishare po natin dyan? Baka puro memes po yung nandun no? Puro kalokohan po yung nasa laman ng newsfeed natin. Ano pong sinishare po natin? Yung online presence po natin, it is also a mission field. At yung mga kapitbahay po natin, mission field po natin yan. Amen? Sino po dito may kapitbahay? Panigurado, meron. Meron po, di ba? Pagka sobrang yaman ko, baka medyo magkakalayo na yung bahay. Pero tayo po meron, di ba? May kapitbahay po tayo. Wherever God has placed you, He has also planted you. Kung saan ka nilagay ng Panginoon, makinig po tayo maigi. Kaya ka nandyan sa trabaho mo, kaya ka nandyan sa school mo, hindi para lang kumita ka ng pera, hindi para lang matuto. Nilagay ka dyan ng Panginoon kasi may purpose siya sa'yo. And that is to share the gospel. Ang church po hindi lang siya gathering place eh. Hindi lang po siya gathering place. It is a place where we send people. Parang headquarters po natin ito. Papunta doon sa mga mission field. At pangatlo, mga kapatid, God shows His power through the gospel. Nang marinig ng mga tao si Felipe at makita ang mga himalang ginawa niya, nakinig silang mabuti sa kanyang sinasabi. Nasa Samaria po si Felipe. Ang masamang espiritu ay lumabas sa mga taong sinapian nila at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at bilay ang pinagaling. Kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Si Felipe po ay nangaral sa Samaria. Papaliwanag ko po muna ulit. Yung buong Israel, nahati po siya sa tatlo. Galilea, Samaria, Judea. Para po, in Jesus' time, in the Apostles' time, para madali po natin maintindihan. Yung Judea at Galilee, ito ay narito yung mga pure
ng mga Hudyo, mga Israelite. Pero doon sa Samaria, it is a mixed race. Kaya ang ginagawa po nila, maglulongkat pa po sila para lang hindi tumawid sa Samaria. Iniiwasan po ng mga Hudyo na dumaan straight sa Samaria. Dahil sa kanila ay hindi sila pure na Hudyo at sila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kumbaga ang tingin nila hentil, marumi, unclean ang mga taong ito. Pero si Felipe po, hindi po ito apostola. It is one of the deacons, one of the 7 men na tinawag. Ano po ginawa niya? Una niyang pinuntahan ano po? Samaria. Kung yung kapwa niya Hudyo nakita siya, bakit ka pupunta dyan? Kahit nga mga Kristyanong Hudyo na during that time, hesitant pa pumunta dun eh. Bakit ka pupunta dyan? Why Samaria matters, mga kapatid? Their relationship had been broken for centuries. Centuries. Kaya nga po yung parable ni Jesus, the Good Samaritan, remember the story? Sino lang po yung tumulong? Yung Samaritano? Merong ethnic division, religious division, historical division, lahat ng klase ng division nandun po. Mutual prejudice. Inuhusgahan ng mga taga-Udea at Galilea yung Samaria, ganun din naman yung Samaria. Inuhusgahan din po nila yung mga taga-Udea at Galilea. Most Jews avoided Samaria whenever possible. Pero si Philip, talagang doon po siya pumunta. Ito pong mahirap. Ito po ang mahirap mga kapatid. Yung kagalit mong tao, shesheran mo ng gospel. Yung pinakaayaw mong tao, shesheran mo ng gospel. Yung nanakit sa'yo, i-share mo si Lord. I-share mo yung salvation. Kaya? Kaya. I-share mo yung gospel. Parang ganun po eh. Kumbaga, kung i-relate po natin ngayon kasi mixed race din naman po, di ba? Sa atin po yung pinakaayaw mong tao, pinaka-naiinis ka. Kunyari sa workplace, ito yung pinaka-naiinis ako eh. Sorry for the word po ha, pinaka-chismosa tong tao. Share ko ng gospel. Lord, ang hirap. Pero si Philip po, ano pong unang niyang pinuntahan? Samaria. Amen mga kapatid? Challenging? Challenging. Pero kailangan po natin gawin. Alam niyo bakit po? Yung Samaria, ano pong description po doon? Next slide po. There was much joy in that city. When the gospel was embraced, nagkaroon ng kagalakan. Hindi po kasiyahan, kagalakan. Hindi po happiness, joy. The only thing that will give us joy is the gospel. Eternal joy. A city once trapped in spiritual darkness became a city filled with joy. Notice niyo po hindi sinabi ni Lucas, dahil si Lucas yung nagsulat ng Acts. Notice that Luke does not say there was excitement. He says there was joy. Excitement is temporary, joy is supernatural. Kung ma-excite, mawawala din agad yun. Madali po yun, yung maging masaya. Yung happiness, yung excitement, madali po yun. But one thing will remain, that is joy. When you found, or when you find Jesus. Amen? The moment na binanggap mo ang Panginoong Yesus, you found joy. Everlasting joy. Na hindi mabibili ng kahit sino man. Na hindi mananakaw ng kahit sino man. Alam niyo po kung bakit may times na nalulungkot po tayo, nawawala yung nadadown po tayo. Because we are not going back to the joy of our salvation. Ano po sabi ni David? Restore to me the joy of my salvation. Hindi po nawala yung kaligtasan.
Ang nawala po yung kagalakan. Sana po yun yung manumbalik. Many churches po ngayon are tempted to rely on entertainment, trends, or marketing strategies. Marami po tayong pakulo sa loob ng church, di ba? Marami po tayong activity, ministries, ang mga pagdating sa social media, marami po tayong ginagawa para ma-market ng maayos yung church. Kung makikita po natin yung mga media ministry, di ba? Ang daming iniisip na way para gawin. At hindi po natin ini-invalidate yung mga bagay po na yun. That is essential, mga kapatid. That is necessary. Pero ang pinakakailangan po natin ay si Kristo. Amen? The answer for our families is Christ. The answer for our youth is Christ. The answer for this nation, for the Philippines, is Christ. Dapat maintindihan po natin yun. At sino ang gagawa po nun? Yung nasa labas? Hindi po. Tayo po yung gagawa po nun. Yung nasa loob. Because when Christ is proclaimed, sinners are saved. At kapag ang makasalanan ay naligtas, lives are changed. When lives are changed, communities are transformed. And when communities are transformed, joy follows. Gusto po ba nating sumaya? Magalak? Amen. Maging positibo? Amen. Share the gospel. Alam niyo po, kapag may lumulubog na barko, ang una mong gagawin, kung nandun ka sa lumulubog na barko, anong una mong hahanapin, ano po? Lifeboat o kaya life vest. Kahit anong bigay ko sa'yo ng steak, bigyan kita ng steak, hindi yun yung kailangan ko. Kahit bigyan mo yun ng upuan, hindi yun yung kailangan niya. Ang kailangan niya po ano? Life vest, lifeboat. Yun yung kailangan niya. Baka marami po tayo na-share sa kaibigan natin, pero hindi natin na-share ang kaisa-isang kailangan niya, si Christ. Ang dami mong share sa kaibigan mo, pero hindi mo na-share si Christ. Para po yung lumulubog na barko, ang kailangan niya, life vest, lifeboat, ang binigay mo pagkain, ani niya po yun. They need Christ as much as we need Christ. They also need Christ. Amen? Amen. At yun po yung Acts 8, 1-8. God is shaking us. Kailangan mo mag-step forward. Alis sa comfort zone. Alis sa comfort zone. Kailangan mong pumunta sa mission field. At kailangan nilang maranasan yung power ng gospel. Ito po yung pattern ng kingdom ng Panginoon. At dito po tayo magtatapos. Ayan, alugin nyo na yung katabi nyo. Ayan God shakes. Alugin nyo na po kasi baka tutulog na. Alam niyo po, ito po yung pattern ni Lord. Kapag ang enemy nagbigay ng opposition, God produces opportunity. Pag may challenge, may opportunity. Pag may opportunity, then magbibigay ng suffering yung kaaway. Ang gagawin ng Panginoon, He will advance salvation. And if God advances salvation, the enemy scatters. Ang gagawin niya, i-divide niya yung church. I-persecute niya yung church. Pero ang gagawin ng Panginoon, He will multiply. When the enemy divides, God will multiply. Amen. Perhaps today, parang feeling po natin, we are wounded, watak-watak, may division, o kaya parang nagbago yung plano sa buhay, parang hindi nangyari yung plano, o kaya naman parang yung future, hindi mo alam. It is uncertain. And sometimes, sa pinagdaraanan po natin ngayon, it is so painful. Napakasakit, Panginoon. Pero remember, Acts chapter 8, the same God na nag-govern sa kanila through their persecution governs our life. Hindi ka pababayaan ni Lord. Pakisabi po sa katabi nyo, hindi ka pababayaan ni Lord. Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. The same God who brought joy to those Samaritan people are the same God that will bring joy. Hindi lang po sa atin, kundi sa ating community at sa ating pong bansa.
We need Jesus. This country need Jesus. Do not waste your persecution. Do not waste our suffering, mga kapatid. Ang tanong po, how can you use me, Lord, sa ganitong panahon?